The parable of the lost coin is found in the Bible in the book of Luke chapter 15 verses 8 to 10. Yan, paki-post ninyo dyan. Sa wikang Ingles or King James, sabi po rito, either what woman having 10 pieces of silver. Now, if she lose one, doth not light a candle and sweep the house and seek diligently till she find it. So sa 10 raw na kanyang pag-aaring pieces of silver, merong isang nawala. Yan. Kung ikaw ang nawalan, anong gagawin mo? Siguro yung iba sa inyo magsasabi na, okay lang yan, isa lang naman, meron pa naman akong siyam. Di ba? Sa verse 9, and when she doth found it, she rejoiced. No? She calleth her friends and her neighbors together, saying, rejoice with me, for I have found the piece which I had lost. Napansin niyo na nung makita niya yung isang nawala, ang ginawa niya ay tinawag niya yung mga kaibigan niya at sinama niya sa pagre-rejoice niya. Nagkaroon siya ng party, di ba? Gandang pangitain ito, ang gandang senaryo to. Likewise, I say unto you, sabi. Likewise, I say unto you, there is joy in the presence of the angels of God over one sinner that repenteth. Okay, in it a woman loses one of the 10 silver coins and keeps searching until she finds the lost coin. Yan, ano? So lahat tayo may nawawala. Sometimes nakikita natin, sometimes hindi. No? Malungkot kapag hindi natin nakikita. She then calls her friends, yan, and neighbors. No? Nung makita niya, pati mga neighbors, mga kaibigan ay tapos sabi niya, rejoice with me. Oh, grabe. No? Magsaya kayo kasama ko o sumama kayo sa akin, magsaya tayo sapagkat yung isang silver na wala ay nakita ko. Yan. So ibig sabihin yung silver na yon is not ordinary. Medyo nag-research ako diyan, I found out na yung isang silver na yon is equivalent to one day wage. Moral lesson is that God's love is so great. Dahil sa pag-ibig ng Panginoon, ang Diyos po ay hindi titigil hanggat hindi natatagpuan yung isa, yung kaisa-isang naiiwan na hindi pa niya natatagpuan. Napakagandang karakter, napakagandang attitude, tama ba mga kapatid? Each person who returns to Him is cause for great celebration. Katulad ng sinabi sa ating teksto, na ang isang natagpuan ng Panginoon, made celebration in heaven. Now, ito po ay nagre-relate ng isang kasaysayan na naman sa kasaysayan ng prodigal son. Kitan po natin sa Luke chapter 15. 15 pa rin yan. Dito sa verses 22 and 23 and 24. But the father said to his servants, bring forth the the best robe and put it on him, and put a ring on his hand, and shoes on his feet. Ito po yung naglayas na anak. Sa Tagalog, tawag natin dito ay alibughang anak, di ba? At ito po yung alibughang anak na bumalik. At nung bumalik ay nasihan ang kanyang tatay at sinabi niya sa kanyang mga servants, bigyan ninyo ng singsing, bigyan ninyo ng sapatos sa kanyang mga paa. Grabe, bigyan ninyo ng robe. Grabe, Ganyan magtrato ang tatay kapag nawawala o naglalayas ang anak at bumabalik. Dito sa verse 23, and bring hither the fatted calf and kill it, and let us eat and be merry. Bakit ganun ang attitude ng tatay nung bumalik yung alibugang anak? Ano ba ang kasalanan ng alibugang anak? Ito po yan hiningi niya yung kalahati ng kayamanan ng tatay niya. Can you imagine yan? Mayaman ang tatay Hiningi yung kalahati. Kasi paniwala niya, yung kalahati ng kayamanan ng tatay niya ay sa kanya. So hiningi niya yun. Ang tatay naman ay maunawain, ibinigay sa kanya. Lumayas siya, nagpakalayo-layo at doon sa malayong lugar, doon niya nilustay. Yung kayamanan at pera na ibinigay sa kanya ng kanyang ama,
na sabi niya ay mana niya. Pinaghirapan niyo ng tatay niya. Tama mga kapatid? O walang magulang na yung kayamanan niya ay pinulot lang niya. Sabi sa 24, "For this my son was dead and is alive. He was lost and is found." Kapag ka bumalik ang nawalang anak, kasi ang nawalang anak ay considered na parang patay na yan eh. Lalo na yung ugali nung alibugang anak. Parang patay na yan, wala na siyang anak. Tapos bumalik. Oh. Kapag ka bumalik, ang attitude ng tatay ay nagsaya siya. Naghanda siya. Oh. There was a party. And everybody was happy and enjoying the day. Di ba? With all the servants and probably friends and neighbors. Oh, kasama yung anak. Tanyo yan ha. Pagkatapos ng kasalanan na nagawa ng kanyang anak. Oh. Relate natin yung ating relasyon sa ating Panginoon. Di ba ganun po tayo mga kapatid? Amen? Ganun tayo, di ba? Tayo po ay mga alibughang anak. No. Tapos, tayo po ay mga suwail. Kaya nga, ang tawag sa atin sa Book of Ephesians is, we are the children of disobedience. Oh. Ano pang interpretasyon ang kailangang gamitin para maintindihan natin na tayo ay children of disobedience? Wala na. Na ang gusto ng Diyos, ayaw natin. Sabi ng Diyos, punta ka sa kaliwa, sa kanan tayo pupunta. Parang kay Jonah, punta ka sa Nineveh, punta sa Tarsis. Ganon. No? Ang tigas ng ulo natin. Ayaw nating sumunod. Kung ano sinabi ng Diyos, kabaligtaran nun ang gusto natin. Ganon ang ugali natin, mga kapatid. Amen? O, pero tingnan nyo, ng Ama dahil sa kanyang pag-ibig, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. O, di ba? Na kaya tayo mga Kristiyano, kapag narinig natin ito, hindi po tayo nagmamatigas eh. Tumitiklop kagad tayo, di ba mga kapatid? Kasi tayo nakakaunawa nito eh. Lahat ng Kristiyano na nandito ngayong umaga ay naiintindihan ang pag-ibig ng Diyos kasi sila ang hindi lang nakaunawa, nakaranas ng pag-ibig na ito. The lost coin symbolizes a lost soul that God will endlessly to bring back to Him, rejoicing upon their return. Yung nawawala na yon. Yun po ay nagsisimbolize ng kaluluwa na nawawala. Na kapag natagpuan niya, endlessly hahanapin niya yon. Hindi titigil ang Diyos hanggat hindi niya nakikita yon. Yan. Hindi siya titigil. Tama, di ba? Oh, hindi siya titigil hanggat hindi niya nakikita yung lost soul na yan. Oh. At pagka nakita niya, she will rejoice. Oh, yung babae. Oh. Pagka nakita ng Diyos yung hindi niya tinigilan hanggat makita niya, He will rejoice. All that the Father giveth me shall come to me. And him that cometh to me, I will in no wise cast out. Oh. Ang Ama ay magbibigay ng mga kaluluwa kay Kristo at yung mga ibinigay na yon, wala siyang tatanggihan. Yan mga kapatid. Walang tatanggihan. Kaya, hindi ka ligtas ngayon. Pagka lumapit, kasi sabi, lilalapit di ba? Oh. Sinabi ng Bible na ibibigay ka ng Ama. Pero hindi ko alam kung sino ibibigay sa inyo rito. Pero, ang alam ko, pwede kang lumapit. Tama? Lahat pwedeng lumapit. At pagka lumapit ka, ano gagawin? Tatanggapin. Yan. Sinabi ng Bible na lahat ng tao ay patay sa kasalanan. Sinabi ng Bible na lahat ay walang kakayahan para lumapit. Pero pagka lumapit ka, hindi ka tatanggihan. Yan. Kasi hindi natin alam kung sino ang hindi lalapit, kung sino lalapit. Pero ang imbitasyon ay open. Sino man ang lalapit, mga kapatid. Sino man ang magsisisi. Sino man ang tatawag. Hindi niya bibiguin. Ganon kabait ang ating Panginoon. No?
Pagka tumawag ka, pagka lumapit ka, pagka in-extend mo ang kamay mo, aabutin ng Diyos yan. Sabihin ko sa inyo, aabutin yan. Hindi ka mabibigo.